Alright, magandang araw mga kabayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Sa ating pong pag-uusapan sa pagkakataong ito, yung ating opinion at komento dyan sa nangyayaring rally sa Liwasang Bonifacio po at ang tawag doon. May recorded po ako kanina kaso hindi na-record yung volume o yung audio, kaya kailangan ko ulitin. Ang ganda pa naman ng panaliwanag ko doon. Pero kung hindi pa po kayo nakasubscribe mga kababayan, sana po kayo mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. Binaliwanag ko po kanina sa video yung pinost ko, o siguro kagabi dahil ilalabas ko po ito ibang araw na siguro. Yung Republic Act 7080, bakit po nakasuhan si Marcoleta ng plunder? Pinaliwanag natin doon, isa-isa natin. Sana may natutunan tayo sa mga nakapakinig. Malinaw naman po kasi na si Marcoleta ay inadmit sa TV na nakatanggap siya ng 75 million sa iba-ibang tao, iba-ibang araw, habang siya ay isang public officer. Isa po siyang kongresista. So doon po umikot ang ating talakayan. So malinaw na inadmit niya yung ginawa niya, kaya hindi katakataka na mabilis ang pagsampa ng kaso dahil wala nang gathering of facts at wala na ring preliminary investigation. Pero hindi po yun ang pag-uusapan natin ngayon, pero konektado. Kasi itong rally ng INC, ang sinasabi nila, selective justice. Inuuna daw at pinag-iinitan si Marcoleta kasi kalaban ng gobyerno. Ngayon ang tanong natin, kung selective justice yan, mga kababayan, di ba dapat selective justice nga kung hindi siya kasuhan? Kasi ina-admit na niya eh. Tapos hindi gagawala ang gobyerno, hindi siya kakasuhan kasi kalaban siya. Sasabihin lang pinag-iinitan niyo ako. So, ngayon yung rallying yan, kapag in-trust ng gobyerno, ang kanilang kaso, lalabas, lame duck sila, tapos na. Pati impeachment trial, tapos na. Kaya silang kontrolin ng isang rally na wala man ng permit, naghahanap ng accountability. How can you fight for accountability if you don't want your member to be accountable kapag nakagawa ng mali? Isipin nyo itong rally na ito mga kababayan na matapos na istorbo yun ng napakadaming tao, sumisigaw na gusto nila ng accountability at transparency, sumunod sa batas, pero hindi sumunod sa batas. Nilabag nila ang BP 880, ang Assembly Act, para mapaghandaan sana yung gagawin nilang rally, may handa ng pulisya at ng ibang mga departamento ng gobyerno, sana pwedeng dumaan ng mga estudyante, ang mga naghahanap buhay, ang mga ambulansya, na naapektuhan lahat para lang sa laban nila sa isang tao. Hindi po yan laban para sa mga mamayan ng Pilipinas, para po yan sa isang tao dahil highest ranking member nila yan. Baka ang pangarap nila dyan mag-vice presidente pa o mag-presidente. Ngayon, kung magpapadaig ang gobyerno sa pressure nila, sabi may block voting kami, marami kaming boto, mawawala sa inyo. So ngayon, milalabas yung mga senator judges, baka maapektuhan din ang kanilang pagdidesisyon. Tignan nyo po yung pag-aralan po ninyo sinasabi ko. Ngayon, may babalikan akong pangyayari mga kababayan. Nung ako po ay nasa political science pa, nung ako ay nasa kolehiyo, 2007, ang isa kong pinag-aaralang maigi, yung election ng 2007. Nagkamali nga ako sa isa kong video eh. Sabi ko, yung alagad party list po to ng INC, ang nominee po nito ay si Marcoleta, nung panahon na yon. Sabi ko sa isa kong video, 700,000 yung nakuwang boto nun. Yung chinek ko kanina, 400,000 lang pala nakuwang boto. Ano po ibig sabihin nun? Kasi po, deklarasyon po nila noon na nasa 2 milyon sila, ang INC. Sabi ko nga, sabihin natin ang botante nila 1 milyon na lang, kalahati na lang. May block voting kayo. Bakit ang alagad party list ninyo walang 1 milyon ng boto? Anong ibig sabihin nun? Yung 600,000 hindi kayo sinunod? O wala kayong numerong 1 milyon noong mga panahon na yun? Yun na yung tanong natin. Dahil yung block voting na nakaka-pressure sa ibang mga politikong naniniwala, lalo na sa local, kasi kailangan nila yung dagdag boto. Yung bawat boto sa local, importante yan eh. Kahit naman sa national, pero mas dikit sa local dahil mas konti populasyon eh. Lalabas dyan mga kababayan, kapag nagpadaig sa pressure ang gobyerno, tapos na ang gobyerno natin. Hanggang 2028, sunuran na lang yan. Ibig sabihin, magrarally lang pala eh. Susunod kayo sa amin eh. Walang permit tong rallying to nung unang araw nila. Yung pangalawa, binigyan sila. Tapos yung pangatlo, yung ngayon, binawi naman. Kaya napunta sila sa Liwasang Bonifacio, sa Freedom Park, ano? Mga kababayan, yung nagde-demand ng batas na ayaw sumunod sa batas, pag sinunod nyo yan, sino pa susunod sa gobyerno? Mga kababayan,
Although, malaking pressure yan dahil ultimo police natin, NCRPO chief, inamin miyembro siya ng INC. So maraming mga miyembro ng INC sa loob ng gobyerno. Maraming galamay. Nasaan ang katapatan nila? Sa bandila nila, sa watawat nila, o sa watawat ng Pilipinas? Si General Torre, miyembro pala dati ng INC, na tiniwalag dahil hindi niya sinunod ang utos ng INC na wag ulihin sila Kibuloy at Duterte. Dahil namayani sa kanya ang kanyang tungkulin bilang isang alagad ng batas. So ngayon, mga kababayan, ilan pa ang mapapressure ng ganyan? Show of force yan eh. Pagpapakita niya na baka sakali pagpasok ng impeachment trial, kaya nila maharangan, o kaya di naman siguro, mga kababayan, ito yung opinion natin, baka dahil wala si BBM dyan sa Pilipinas, baka nga titignan nila kung kaya nilang mapuwersa, dumami tao, tapos sumugod dyan sa Malacanang. Babali-balita dyan, naka-standby nga daw yan si Sara Duterte, mga kababayan eh. Anong ibig sabihin nun? Nagre-ready. Bantay sa lakay, standby, mga kababayan. Baka, yung release na daw ngayon, nasa 1,000 to 8,000 lang eh. Tandaan po natin, may dalawang pagkakataon ngayong taon, o 2,000 last year ata yun, last year pala, na 2 beses yan nag-rally. Sa Luneta, malaki ang rally. Pero to kasi pagkakataon na to, pwede itong sakyan, mga kababayan ng ibang politiko. Sinakyan na nga ni Cayetano nila, Amy Marcos eh. Wala naman si BBM. So, sino maninindigan dyan kapag sumugod dyan, kung ano man. Kasi, ang survival ng gobyerno, may collective survival din yung mga aliporas niyan. Yung mga cabinet secretaries, mga kababayan. Kasi, ako po, ang pananaw ko po, yung pag-alis ni BBM, is tantamount of saying that he is acknowledging there is no serious threat sa kanyang administration. So, kasi kung may serious threat yan, mga kababayan, hindi yan naalis. Ito pa, lagi nilang dinidikit sa Marcos yung martial law, of course, dahil alam naman natin sa history natin nangyari. Pero ang punto doon, mga kababayan, kung gumagawa kayo ng paraan, inuudyukan yung maigi, ginagawa nyo lahat ng paraan para yung Article 7, Section 18 ng ating konstitusyon ay masuspinde. Ang tinutukoy ko yung writ of habeas corpus. Kapag yan nasuspinde, talagang magmamartial yan. Ang kulit nyo kasi, sipin nyo, libo-libo kayo magpupuntahan dyan, ihaharangan nyo yung daan nang wala kayong permiso. Kaya pag bumigay ang government dyan, naku po, wala na matitirang susunod sa gobyerno, tingin ko, dahil kaya pala kayo, magrarally lang pala ang solusyon makukuha na namin gusto namin Ang lang dyan, mga kabayan, yung pressure sa politiko. Lalo na sa senator judges. Sila ba'y maninindigan, mga kababayan, doon sa sinasabi ng ebidensya, o sila ay magpapadaig sa kanilang political interest na paniwalang-paniwala sila sa sobrang daming botante ng INC, maipapanalo sila. Ang INC na lagi nagsasabi, naghahanap ng accountability, pero ang mga sinusuportahan, lagi na karamihan, kung di naman lahat, nasasampahan ng kaso. Tapos naglalabas pa sila ng listahan ng kanilang mga susuportahan 1 day before, o minsan 2 days, minsan mismong araw ng eleksyon. Talagang tinitimbang yung tubig, baka mapahiya Although, marami naman silang mga sinuportang talo rin. Ang punto lamang po natin, mga kababayan, dapat kung ikaw lingkod bayan, matibay ka, hindi ka nagpapapressure sa block voting. Yun na nga lang, mga kababayan, party list nila Masusuman mo na kung ilan yung talaga boto nila National po yun, mga kababayan, national. O sabihin po natin na 2 dekada na lumipas at nag-times 3 na yun. 1 million lang yun. 1 million, 2 million lang yun. Ilan ba populasyon ng Pilipinas, mga kababayan? Oo, tulong sila para ikaw ay manalo. Pero hindi lang sila ang dahilan para ikaw manalo. Ang iyong tungkulin, iyong karakter, iyong background, iyong kakayahan, yan ang magdadala sa iyo sa panalo, mga kababayan, kung ikaw isang politiko. Kaya dapat mag-isip-isip, huwag kayong magpa-pressure dyan. Isipin niyo, pinirwisyo na niya sa daan yung mga estudyante, mga nag-ahanap buhay, at yung mga ambulansya, tapos naku po. But anyways, mga kababayan, sana po ay
Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, mag-subscribe po kayo, mag-comment at mag-like. Maraming po salamat mga kababayan. AJ Commentaries po.